Welcome to Cad Joe T's podcast episode for a round of applause, please. Magandang umaga mga kajot. Ngayon pag-usapan natin ang heograpya ng Pilipinas, lalo na ng mga urban na lungsod at bayan. Oo, susuriin natin. At bakit kinokopya ng ibang syudad ang pangalan ng iba? Bakit? Nasaan ang orihinalidad? Halimbawa, ano ba ang nasa pangalang San Jose? At Oo, ito ang Tagalog na version ng Saint Joseph, ang ama ni Jesus. At gunyul, at gusto yun ng mga paring Espanyol. Isipin mo, pinangalanan San Jose ang mga syudad at munisipalidad ng 12 probinsya. grabe. Kumusta sa lahat ng taga Batangas, Camarines Sur, Dinagat, Negros Oriental, Northern Samar, Nueva Ecija, Romblon, Tarlac at Mindoro? Oo, at ang Samar, Antique at Bulacan lang ang tila nagising at nahihiyang kopyahin ang pangalan. Oo, kahit papalo, pinangalanan ng Samar ang kanilang bayan na San Jose de Buan, Antique naman ang San Jose de Buenavista, at Bulacan ang San Jose del Monte. Kung ikaw ang gobernador ng 9 na probinsyang may parehong pangalan na San Jose, paano mo papalitan ang pangalan ng iyong bayan para maging iba? Ipapangalan mo ba ang bayan mo na San Jose? Alam na, nagamit na to ng ibang bayan. Para sa akin, makikipag-ugnayan lang ako sa ibang bayan at papangalanan silang San Jose Section 1, San Jose Section 2, 3, 4, 5 at iba pa. Ano ang masasabi mo sa mga probinsyang pinangalanan ang kanilang mga bayan at lungsod na may parehong pangalan? Tulad ng Bulacan. Ang ibig mo sabihin yung mga paulit-ulit na bayan, lungsod at kanilang mga probinsya, tulad ng Tarlac at Romblon. Oo, naawa ako sa kanila. Mukhang tamad masyado ang gobernador ng Espanya o ang mga pari noon na mag-isip ng ibang pangalan. Shoutout sa Batangas City, Batangas, Cavite City, Cavite, Cebu City, Cebu, Iloilo City, Iloilo, Leyte, at Sorsogon City, Ito pa, 7 probinsya ang pinangalan ng Quezon para lang magpakita ng katapatan sa pinuno noong panahong yon. Oo, Quezon sa mga probinsya ng Bukidnon, Isabela, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Palawan. Buti na lang ang Quezon Province at Quezon City, nagkaroon sila ng effort na magdagdag ng something sa dulo para hindi nakakalito. Shout out kay Madam Joy Belmonte. Kung may kapangyarihan kang palitan ang pangalan ng mga bayan na tinatawag na Quezon, ano to? Para maging mas unique sila, papangalanan ko silang Quezon 1, Quezon 2, Quezon 3, Quezon 4 at iba pa. Ano naman ang masasabi mo sa mga bayan na may pangalang Santo Niño sa mga probinsya ng Cagayan, Samar at South Cotabato? Teka, iisipin ko muna. Easy bro, pangalanan natin ang bayan sa Cagayan na Santo Niño at ang bayan sa Samar ay magiging santo natin. At ang bayang iyon sa South Cotabato ay tatawaging Santo Nila. Kumusta naman ang 2 bayan na may pangalang Isabela sa Negros Occidental at sa Basilan, dagdag pa ang probinsyang iyon sa rehiyon ng Cagayan? Ano masasabi mo dyan? Dahil ang Isabela ay nakuha na bilang pangalan ng probinsya sa Cagayan, dapat tawagin na lang 2 Bela at 3 Bela para sa 2 bayan. Mayroon pang 2 bayan na may parehong pangalan, Pitogo, sa mga probinsya ng Quezon at Zamboanga del Sur. Ang lakas mong tumawa. Kung mayroon ng Pitogo, dapat ang isa naman ay Walogo. Mayroon pa ang mga bayan ng Placer sa Masbate at Agusan del Norte. Ano ang komento mo doon? Talaga? Grabe. Paano mo sila papangalanan ulit? Madali lang. Ang isa ay tatawaging first place here at ang isa naman ay second place here. Diba? Mayroon pang iba, 3 bayan na pinangalan ng San Agustin sa mga probinsya ng Isabela, Romblon at Surigao del Sur. Yeah. Dami pa rin ganito. Oo nga, paano mo papalitan ng pangalan nila? Ayun, dahil San Agustin na ang isa, ang 2 pang matitira, gawin nating San Agus 11 at San Agus 12 para mas masaya. Magandang option yan. Ano naman ang mga bayang may pangalang Sison sa Pangasinan at Surigao del Norte? Sus Mariosep. Oo, ito ba ang mga bayan ng ATV, ang Star for All Seasons? Siguro. So anong ipapangalan mo sa mga bayan na yun? Yung bayan sa Pangasinan, papangalanan kong dry season. Tapos yung sa Surigao, rainy season. Okay ba? Hey, the mayors and governors of the cities and towns we mentioned might get mad at us. Yeah, they might not invite us to their foundation days anymore. What a waste. Tandaan, lahat ng ito ay para lang sa saya. Huwag seryosuhin. Thank you for watching mga kajots. Please follow and like us. We'll be back again. Thank you.